Tulog lahat eh. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon. Lahat po tayo masaya. Amen. Sigurado po bang masaya dahil natanggap na natin ang ating mga check-in na ginagawa. Ako tayo po ay masaya ka po pwede kung tayo po ay pumayot makakit po kayo ng mga punto. May ate, assistant. Pasaman kung upang lang ako na. Kung masaman na iisig. Pasaman upang nagkapinawan. O mga kayuman. Sila sa kailan. Beng, beng, beng. Nasarerong lalo. Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir. Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir. Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir. Patataguan ng kapitawan. O mga mayuman. Bilang sa Marilan. Beng, beng, beng. Nasarerong lalo. Ay sumakay. Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir. Ay paki-comment mo ang ating Facebook sa page 174, dwelling in Beulah. Amen. Page 174 of our hymnals, Dwelling in Beulah Land.
Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Praise Santa. Far away the noise of strife. Ready, sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the seeds of earth listen on every hand. Now the fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from you. La, la, now I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful supply, for I am dwelling in you. La, la, sing Santa. Far below the scores of doubt upon the world is meeting. Sands of men in battle of the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing that can reach me. This new now. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful supply, for I am dwelling in you. La, 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 Santa. You will hear the words of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way it planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in you. La, la, now. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful supply, for I am dwelling in you. Tayo po'y manalangin. Dakilang ang pinakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa paggabay niyo bawat isa sa amin. Kami po'y nakabalik sa pananambahan ngayong hapon na to. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa kalakasan na bigay niyo sa amin at hinihiling po namin na pangunahan niyo po kami sa buong programa namin buong maghapon. Kayo po gumabay sa amin upang lalo namin maintindihan yung mga salita namin narinig. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasal at pagkakamali sa kapatid namin. Dalangin kami ng Jesus Christ. Hindi na po tayo Amen. May family presentation po tayo from the Kilang family po. Amen. Amen. Okay. Masulat eh. Hindi nakalive siya, oh. Hindi nakalive. Nakawin siya. So, check. Alright, sabi pamungunahan po namin ng aking pong pamilya, ang ating pong family presentation. Sabi ko po, gagawin natin po ito every other week. So sa last Sunday,
ay meron din po isang family na mag-present. Kaya kung wala ka pang pamilya, maghanap ka na. Para at least pag ikaw na po mag-present, meron ka na. Amen? Meron ka ng pamilya. Okay? Ako nga po. Sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, ako nga po pala si Piolo Pascual. Nagulat kaya? Ako yun! Okay. Papa Pastor. Papa P. Oo, at siyempre, pangungunahan po namin pag-present. Kasama ko kayo may bahay. At di man namin kasama ang aming po mga panganay na anak, ay makasama rin po natin, mga kapatid. Pero kasama po si Abby. At ngayon po ay, siyempre, sabi ko sa inyo, ay meron pong mag-aawit, mag-testimony po, at mag-recite ng books of the Bible. Amen? So, una mo natin po yung ating po recitation of the books of the Bible, si Abigail. The books of the Bible, 39 books from the Old Testament, starting with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. The New Testament, 27 books from the New Testament, starting with Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd 3rd John, Jude, Revelation. Amen. Amen. So, praise the Lord. Alam ko na po yan kasi madali lang po yan, books of the Bible. From generator to revolution. Naman. Hindi na ako magre-recite. Okay? Kaya ngayon po hapon po ay hindi lang po namin ng patutuo po si Kian. Kaya we contacted him last night para magbigay po ng patutuo. Bagat hindi ko pa narinig. Kasi send lang po ngayon. Kanina pa niya sinisend, hindi po masend-send. Maghaba-haba pala, 3 oras. Kaya, mapakinggan po natin ang kanyang patutuo. Itagal natin ito na. Rama. Tutugtog po sana po siya. Siya po sanang tutug, pero walang time. Nung tumawag na siya kasi kagabi, ay 9 o'clock na po. Nung sinabi namin, wala na pong time. Sabi ko, sige, magpatutuo ka na lang. Yan. So, pakinggan po natin, yung pong aming pong panganay po sa labas. Amen? Yeah, saan sa labas po siya? Amen. Good afternoon, church. Happy Lord's Day po. It's a great privilege makapagbigay testimony through video lang. Sabi ni Papa, yun daw ay family presentation namin. And I'm still part pa yung mga family. Tayo. Kaya ito, I'm videoing myself sa aking testimony. October 4, 2020, tinanggap kong Panginoon sa aking puso bilang aking sarili na kapagligtas. At since then, I know for sure nakapag ako'y namatay sa langit na ako pupunta. At ako nagpapasalamat din sa Panginoon na since bata, 3 years old, ay ako niyadala ng aking mga magulang sa church, sa Christian family, na binigay ng Panginoong Heso Kristo. Simula bata, tuturuan na, memory verses, Sunday school, lessons, Bible stories. At though dati ay talagang, siyempre bilang bata, ay tinatamad rin din naman madalas, ayaw rin naman maupo, ayaw rin makinig, pero walang magagawa eh. Andun yung magulang, tinutulak sa simbahan, until such time, ay ako na mismo nakaunawa. At kahit siguro ay, kahit pipigilan ako ngayon ng magsimba, kahit ako pipigilan na magbasa ng Bible, I will still study the Word of God. Kaya nga ako nandito ngayon sa San Pedro Baptist Heritage Bible College para mag-aral. Mas talong biyasay, master ang salita po ng Diyos. So, yung naglalabang sa isipan ko ng dati at siguro yung iba rin sa inyo po ay katanungan sa isipan na bakit ko pa kailangan pumunta dito. Well, in fact dyan, pwede naman ako mag-aral, pwede nandiyan naman yung simbahan, nakakapag-minister naman, nakakapag-serve, pero iba pa rin yung pumunta dito sa Mother Church, talagang mag-undergo ng training. Kasi training talagang kailangan ng formal and proper training,
At salamat sa Panginoon sa mga tinuturo niya sa akin dito. At sa mga subjects pa lang, mga responsibilities na binibigay ng Panginoon. Yung mapahiwalay lang sa magulang at sa bahay, sa comfort zone ba, dito, siyempre. Dormitory, sino-sino, iba't iba ang mga kasama, iba-ibang mga personality ang pinakaharap, at mga given responsibilities din naman. And of course, hindi lahat kilala mo, hindi lahat kapamilya mo. Kapag kapamilya, makakaunawa kayo. So, may mga times na, siyempre, ako rin naman yung uunawa. At all of those things ay meron tinuturo ang Panginoon sa pwede sa akin. Ang pinakamalaking blessing, of course, ay yung araw-araw ang isalita ng Diyos. O dyan naman sa mission, meron tayong simbahan na pupuntahan, halos araw-araw din open. Pero iba pa rin yan dito na talagang mag-aaral ka, may subject ka, may grade ka, may projects ka, it all is connected lahat sa mga principles, doctrines ng salita ng Diyos. Simula sa principles, doctrines, sa pakitungo sa tao, pakipag-usap, personalities, at yung sa pananamit, at sa pananalita, sa pakipag-usap sa tao, pakipagkaibigan, different approaches sa bata, kaedad ko, sa edad na rin, at mga katuruan din ng mga ibang reliyon, at mas malalim pa na katuruan dito sa atin. Lahat yan ay ako yung kapasalamat sa Panginoon. Ang hindi ng privilege ng Panginoon. Makapag-aral dito sa college ko na CBC San Pedro. Kaya kung meron ako sa inyo na meeting, especially sa mga young people na meeting na senior high, why not? Pag-pray sa Panginoon, matry nyo rin naman dito. Kaya napakalaking tulong dito bilang in preparation sa kung ano ang ministry, kung ano ang plano ng Panginoon sa ating buhay. At ako nagpapasalamat sa Panginoon pa rin. Nagawa ko rin nandito malayo. At salamat po sa inyo po mga prayers yan, support, especially sa aking pong family, yung mga papa. Dito mas lalo na-appreciate yung wisdom na binibigay ng Panginoon at leadership ng aking pong papa. At yun din naman ang tulong ko ni Mama. Nandun ako sa bahay, talagang minimal lang ang problems. Siyempre, sunod lang ang sunod. Nasa sumunod. Nagkakaroon na ng problema pagka ayaw sumunod. Pero susunod lang. Pero dito, siyempre, ikaw na mag-decision sa sarili mo. Minsan, wala ka talagang mahinga ng tulong. At tandaan natin, dito mas talagang na-appreciate yung leadership na binigay ng Panginoon sa aking tatay. At doon din sa pag-care din ng aking mama. At yun sa aking kapatid, mas lalo pa rin na-appreciate ang aking kapatid ngayon na wala na dito. Dahil hindi lahat ng leader katulad ng ating pastor, tulad ni Papa. At hindi rin naman lahat ng pag-aarugarin ni Mama na pinaparamdam din naman po sa inyo ay katulad din naman po. Dahil yung mga times na yun nga, leader mo ay papasumunod ka, ay papalpak ka ba. Pero kaya kailangan mo mag-step up, yan laging sinasayo sa amin ni Sir Pops na kinatutunan. You need to step up. When you saw the need, you need to take the lead. Kapag hindi mo susumbatan yung leader mo, pag may nakita kang pagkukulang sa kanya, hindi mo siya tutulungan, hindi mo siya susumbatan, hindi mo siya siraan. Tutulungan mo siya. Pero salamat sa Panginoon, nandiyan sa mission dyan, Papa, siya pa yung pupush sa atin, di ba? At siya yung kailangan lang talaga natin siyang pag-pray at sumunod. At dahil nasa kanya yan ang binigay na sa kanya binigay ng Panginoon ng wisdom. At yun yung sa akin po na-appreciate. Ako po napalayo sa guidance at leadership na aking tatay. And so much, many more things to say. Pero pinagpapasalamat sa Panginoon. Habang ako nandito malayo. Salamat sa inyong prayers. At please continue to pray po. At salamat din sa Panginoon sa kanya po mga patuloy na tinturo sa aking buhay. At ang aking goal ay yung mga tunan dito, principles, ay hindi lang sa akin, because may pamahagi ko din naman po. Amen. Mga tao dito, na binigyan ng Panginoon, ang minister ko din naman po dito. At maging pag ako po yung makauwi ko naman po dito. Salamat po, once again, happy Lord's Day, magandang hapon, and all of these things, all I can say is, to God be the glory. Amen. Praise the Lord. Amen. Good afternoon, church. Okay na po. Happy Lord's Day po, and it's a great privilege. Okay na.
Okay, amen. Praise the Lord. Lapakan natin, amen. Aawit. Okay. So, yung family, sana ay sama-sama namin siya aawit, pero hanggang sa oras kasi ngayon po ay meron na silang BYF. Schedule po ng BYF po yun ay 2:30 to 3:30. Siya po ay tagatugtog sa BYF po doon. Okay? Kaya kami na lang po. Anong bang awitin natin? Anong number ba yan? Na 1134? Ay, anong pamagat na? Siya po pala misis ko po, hindi po nakakilala. Oho. Siya po si Sharon Cuneta. Ako pa yun. There is coming a day when the heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears within the eye. Oh, His praise forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. Then He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There be no sorrow, no more needs to be, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amen. Pagpakan po natin ang Pascual Family. Praise the Lord. Salamat po sa aking pamilya na katuwang sa gawain po ng Panginoon. I just can't imagine myself, mapatid na ako'y nasa gawain, ako'y mag-isa lang. Amen? Praise the Lord, na ako po'y tinawag ng Panginoon. Meron akong pamilya. At kami po'y sinakot po dito, kami po'y meron pong mga anak na nakatuwang po namin sa gawain. Kaya praise the Lord sa privilege, mga kapatid, na makapaglingkod. Kami po'y nagsimula po dito ay si Kian, I think ay ilan pa na si Kian? 16 years old. Or 16, magsa-17 na po yata po siya nung nandito kami sa Tugigaraw. Si Abby naman po ay 11 or 12 years old, si Abigail.
na kami po ay nandirito. Sabi ang Panginoon at sila ay nakatuwang na po sa gawain. Nakita din po nila yung pagsisimula mga kapatid ng gawain. At sila po ay, at kapwa po kami nagsakripisyo. Salamat po sa Diyos na kanilang naranasan po yun. Mga po ay nagsisimula. Nang wala pong makain, amen? Praise the Lord, na nakita po nila yun. And they really appreciate the ministry, mga kapatid, na pinagkatiwala ng Diyos. Amen? Ngayon, pinarami na tayo ng Panginoon. Amen? And that's a blessing, mga kapatid. Truly, this church is a family church, mga kapatid. Amen? That we care for family. Kaya every time that I see family, mga kapatid, my heart really burdens for family. About napakalaga talagang pamilya sa church. Someone said, when you win a child, someone said, when you win an adult, you win a unit. But when you win a child, you win a multiplication table. Pero parang hindi sa akin. Sabagat parang mas magiging epektibo pag ang mawin mo talaga magulang. Kasi yung mga magulang magdadala sa mga anak, amen? Bihira po kasi ng mga bata ang magdadala sa mga magulang. Mayroon pero bihira. Pero napakaganda pag yung magulang mismo ang nawin. Maging sold out ang mga magulang, sila magdadala kanilang anak sa church, right? Amen? Because we experienced that during our first ministry, first months in the ministry, mga kapatid. Siyempre, mga unang magdadala. Ilan ng pamilya na dito doon? Mga taga-Paire, tapos sa Brother Cristo. Soriano family. So halos dalawang family lang talaga na nandiyan, mga kapatid. Pero yung iba, this come and go. Ang 2022. Marami mga young people, mga bata. Pero pag mga kabataan, sila nag-usap-usap, may GC sila, may sarili silang GC. Sisimba ba kayo? Hindi. O, hindi. Saan tayo? Sa mall. O, yung magkikita-kita sila sa mall. So how can you, what you call that? Na how can you lead them? Walang mga magulang na nagsusubaybay sa kanila. Until some time, sabi ko, balik tayo sa family. Ay, punta tayo sa mga parents. Puntaan natin ang mga parents. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na yun po yung pinagpala po ng Diyos, mga kapatid. Amen? Meron yung time na may panpanitian, na siyempre, nandiyan siya, mga hinahakot niya sa pambulti, minsan nawawala. At isang gabi lapit sa amin yan, alas 11 na ng gabi. Alas 12 na nga, doon pa kami. 2022, November 2022 po yun. October 2022. Sabi niya sa akin, sa amin ni mama niya. Sabi niya, tinanong niya kung si Abby tulog na. Bakit na? Meron lang po akong sabihin ko sa inyo. And then, he's crying. Sabi niya, bakit ganun pa? Pinagpipray ko naman. Pinagpipray ko naman po sila. Pero bakit sila nawawala? You know that kind of burden? Alam mo, sabi niya, wala akong kaibigan eh. Ako nagigipagbarkada. Sila lang yung kaibigan ko eh. Sila lang yung pinupunta ko, dinadala ko sa church. Yung mga schoolmate ko, wala akong kaibigan sa kanila. Because I want that my friend is in the people in the church. Amen. Umiyak yun. Bakit ganun pa nawawala sila? Sabi ko sa kanya, anak, hindi tayo nagbabago ng buhay. Just let God be God. Kaya mo ang Panginoon na naging Diyos sa kanila. Gawin mo lang yung magagawa mo. Ang Diyos ang gagawa para sa kanila. Amen? And praise the Lord. Ang kita natin mga young people, nandito sila. Alam na sila. Pagpapatuloy ito mga resurrection siblings and si Joshua. Magkakapatid din yan nun. Isa na lang po ang naiwan. At ngayon po ay napapakinabangan na sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Let's just do our work, mga kapatid, and God will do His work. Amen? Amen? Now, He's there. He is discipling new converts. Nakakatuwa naman, meron siyang mga bungang pamilya. Maging sa Las Piñas, meron siyang bungang pamilya, kapatid. Ngayon, nagpapatuloy. Kaya may mga anak, 2 anak yung pamilyang yun. At sila'y nagpapatuloy sa biyaya po ng Panginoon. And there's a big picture kaya sa kanya. They're saying, nagpapasalamat sila sa nagaling din po dun sa kanilang area, sa San Pedro. Yung area ni Brother Tirso. Meron po mga dating mananampalatay doon na na-open nung nandun si Tirso. Medyo ko. Bumalik na sila. Okay. Pero yun, yung naabutan niya ngayon. Sabi niya, matatagal na mga member dito pa. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Ngayon, unti-unti silang nakakabalik.
A blessing, mga kapatid. Amen. Na tayo po'y magamit sa gawain ng Panginoon. Amen. That's my greater joy, mga kapatid. Amen. To see my children walking in truth. Amen. And I hope naging blessing po yan. At susunod po na mayroon pong family na susunod sa next week po, mga kapatid. Every other week po yan. Bawat pamilya maghanda na po kayo na inyong presentation. Amen. Kung sa inyo, meron dito sasayaw, meron yung kakain ng buhay ng manok. Ano ba kayo? O meron po gustong tumalon sa lubid, ng mga apoy. Alright. Kanina po, mga kapatid, meron po mga naiwan po na mga report. Pasensya na po kayo. Harap po kay Sister Minerva Hanok po. At hindi po naibigay. Meron po ang delivery niya? Kasama doon kayo na? Okay. Ay, nahanap po. Parang nagkadikit pala yun. Sino po yung hindi ko nabigay pa? Si Ate Pilar. Diana Joy Pilar. Sino to? Ayun! Pala po yun. Si Sharon Cuneta. Okay. Yan po si Ma'am Diana. Si Ate Gemma na dyan na ba? Wala si Ate Gemma. Si Sister Rosa Ong. Okay. Si Noraline Maribay. Wala si Noraline na yung maga? Ay, nandun sa Sunday School. Si Noraline. Si Aquino Pilar. Ate Pilar. Okay, pasay po. Okay. So, okay na po, ano po. So, maring hindi kayo nabigyan, unexpected yun na dapat meron kayo, ay lapit na lang po kayo sa akin, okay? Huwag kayo mag-post sa Facebook sa hindi ako mag-video. Feeling TV. Okay, ito po yung report natin, record natin for January 2, June 2026, mga kapatid. Amen? At kanina pong umaga, tayo po yung nagkaroon po ng commitment for our stewardship Sunday. Ay mga wala pa pong commitment, you can commit. Lalo na yung mga nasa Sunday School po kanina, ay wala po kayong commitment, ay mag-commitment po kayo. Amen? Amen? Alright, and this after that, I want to give our Alam mo may mga patutuo kayo, reserve nyo na lang po next week. Kasi pag meron kayong presentation, ay doon nagbibigay natin sa ating presentation. Sa ating Children's Department po, mga kapatid, ay bigay po natin ang most number of gospel tracts distributed goes to Johannin Pentecostes. And most first time of visitor din po si Johannin Pentecostes. Tag-iisa po siya ng kanyang kuya, si Jaden, one first time visitor. Amen? Sa kasipon din po pala, sa kasi Giovanni, Shannon Belnas. Amen? Meron din po siyang one first time visitor. And Jaden din po pala, for most number of souls won, 4 souls won. Sa ating pong Young People Department, Leomar Alayban, 70 Gospel Trust and 35 souls won. Amen. Praise the Lord. And most number of first-time visitors from the young people, 7 first-time visitors goes to Abigail Kilan. Amen. And then most number of souls won and most number trust distributed, 75 Gospel Trust and 5 souls won goes to Sister Rosa Ong. Okay, palapalan po natin ang ating sowers of the week. Amen. And let's involve sa ating soul winning, mga kapatid. Pagdala tayo ng besita, mga kapatid. Praise the Lord for a great service na bigay sa atin ng Diyos kaninang umaga, mga kapatid. So sa ating pong commitment kaninang umaga, ay ipopost na lang po sa Facebook publicly. Amen? Sa ating GC. Ating GC po, para check nyo po kung tama po yung nakuha. Baka naman ay mali po kulang po pala, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayong hapong ito, meron po tayong first time ngayong hapon. Meron tayong bisita, lahat tayong bisita. Second time, praise the Lord. Salamat po sa Susano family. Kasama po natin ngayong hapon, amen. Mga sawang si Brother John, sa Sister Hazel, at saka yung kanilang baby, si Big Gabriel, amen. Meron po tayong bisita ngayong hapon. Wala tayong bisita na. Okay, nating second time, ngayong hapon, third time. Yung mga sometimes. Okay, thanks. Okay. Alright, sige po, tayo po'y magsitayo at tayo po'y magkamayan sa isa't isa habang tinutugtog yung ligay ng buhay kung kilala mo si Kristo. Sige po. Ayun hapon, liwanag. Ayun hapon po. Ay, huwag kayo magtigit-tigit. Maliwanag na maliwanag. Ang ganda rin sa ha? Nagtigit-tigit sila na rin ka lang. Liwanag. Okay, let's sing the song. Ligay ng buhay kasi ligaya ng buhay.
Kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. And you may be seated. Praise the Lord. At yung ating po mga umaga, meron tayong tatlong na bautismuhan. Yun yung kaibigan natin Dave. Kaya meron kang trabaho ngayon, Ken. Ay papalo up mo mga yun. Yung tatlong nagpabautismo kaninang umaga. Amen? Kaya nga po, tawagin natin yung mga ushers ay pinadala ko sa ating pagbibigay. Amen. Let's be faithful and paying back our tithes and giving our offering unto the Lord. Pwede na natin i-apply yung ating mensahe kanina umaga. Amen. Pag hindi natin i-apply, sa linggo ulit yun ang ating mensahe. Amen. Hanggang tumating ang Panginoon. Okay. Dapat kagalakan natin magbigay mga batay sa Panginoon. Amen. Because lahat ng bagay ay galing sa Diyos mga batay. We cannot withhold from God and we cannot outgive God. Hindi tayo pwedeng sumobra sa Diyos kapatid. Amen? Kaya sabi ng Bible, it's more blessed to give than to receive. And God loveth a cheerful giver. Bago ko makalimutan, kasi nakalagay sa program ko, baka makalimutan. Yung mga tutorial po sa lesson ko ng violin, may meeting po mamaya. Meetingin po, mga magulang, andiyan po kayo, mga bata po mag-enroll, ay meetingin po kayo mamaya para alam niyo po yung requirements ng kanilang, kasi kailangan maganda po boses po nila. Kaya meron pong audition muna mamaya. Kaya kailangan nilang maganda yung boses nila kasi kailangan sa pagbabayulin yan. Para hindi sintonado yung violin. Amen? Ang schedule po natin ay Tuesday, 5 to 6 p.m. Okay, ayun, hindi ko alam kung meron po yung malalayo, gusto niyo po mag-schedule tayo ng Sunday, gawin natin 7 to 8 p.m. Ganyan po kayo. Ayan po, kakayanin po kasi ng oras kung 12:30 to 1:30. Siguro po pwede rin. Babanatin natin yung oras. Yung mga malalayo na gusto niyo pong mag-enroll din po sa ating bayo. Pero you go to the meeting mamaya para mapag-usapan po, okay? So, meetingin po kayo ni Ma'am Dayan. Sige po, pag-pray niyo po ang ating kalugmayang hapon, sir. Imanalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinakapangyarihan sila. Magpapasalamat po kami sa inyong mga pagpapala, pag-iingat at kalakasan na binigay sa amin sa buong linggo. Salamat sa inyong mga salita pa kami naririnig at meron din mga awitan namin inaawit. At palayan niyo po itong hapon na ito pang may balik po namin ang nararapat na para sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasal at pagkakamit ang dalangin ng Jesus Christ. Amen. God bless you again. Amen. Sige po, tayo po ay magsibag tayo at awitin po natin ang page 76, Tagalog po. Because He lives, dahil siya ay buhay. Okay, page 76 po.
76 sa likod. Amen. Page 76 of our hymnal sa likod, dahil siya'y buhay. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. Ang Diyos sana. Ready, sing. Ang Diyos sana. Pusang galaon. Pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinakot. Ngunit kapag buhat sa lilingan, dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Basta mundo ako'y umisan, hirap sakit, magwawakas, tutunguhin, langit na bayan, sasapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen. You may be seated. Nasumari sa kwet.
Amen. Lahat na tayo magsitayo. Awitin po natin ang page 72, Saved by the Blood. Amen. Page 72, Saved by the Blood. Amen. Nandiyan na po ba? Amen. Amen. May kausap po nga ba? Nandiyan po ba? Amen. Amen. Praise God. Saved by the blood. Ready, sing. Saved by the blood of the crucified one. Now from sin and sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. I'm saved by the blood of the crucified one. Amen. Bago po ang second stanza, inaawit niyo sa chorus, glory and save. Amen. Dapat sinabi, glory, I'm saved. Amen. Amen. At pumaligtas. Amen. 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 Second stanza, ready, sing. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because it is done. A child of the Father joined here with the Son. Saved by the blood of the crucified one. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, the great three in one. Saved by the blood of the crucified one. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. I'm saved by the blood of the crucified one. Amen. Sinong awit ko? Glory, I'm unsaved. Unsaved pa rin. Ay, ang isa eh. Ay, umawit. Oh Lord, I'm God. Yun, nilalaw mo ng trono ang Diyos. Oh Lord, I'm God. Seryoso eh. Oh Lord, I'm God daw. Kaya ngayon, kapatid, amen, lagay natin ang ating presensya sa presensya ng Diyos. Tayo po ay dadapat sa pangalan sa salita ng Diyos. Amen? Tayo po manalagi, mapakinggan natin special number. Muli po, Panginoon, hingin po namin, dalangin ang iyong pong pagkilos sa iyong pong kalagitnaan. Thank you, Lord, for the victory that you have given to us this morning service, O God, and also to the part of our service already this afternoon. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo po kami naman na makapag-samba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. I-bless po ang awitin namin po maririnig. May handa po sa disipan ng bawat isa. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated. Thank you, Lord.
And He must be our everything. Amen? Praise the Lord. Salamat po sa awiting yan. At ngayong hapon, tayo po ay magsitayo. At buksan natin natin mga Bibles, mga kapatid, sa aklat po ng Acts chapter 13. Acts chapter 13. Acts chapter 13. Say natin sa mula verse 31 hanggang 43. Acts 13 verses 31 to 43. Andiyan na po kaya? Basahin po natin ang salitan. Basahin ko po verse 31 and then you'll read verse 2 till we reach verse 43. Sabi ng verse 31, and he was seen many days of them. Tama mo ba yung binabasa ko? Amen. Which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. How that the promise which was made unto the fathers, God had fulfilled the same unto us their children, in that He hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. He said unto his wife, I will give you the sure mercies of David. Wherefore he saith also in another Psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. Fell on his feet, and was slain, and his fathers, and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. Therefore, men and brethren, the through this man is preached unto you, the forgiveness of sins. And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Behold, ye despisers, and wonder and perish for a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare unto you. Might be preached to them the next Sabbath. Verse 43, I read. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who is speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Here is Paul preaching, mga kapatid. And what he is preaching, mga kapatid, is all about, mga kapatid, yung the death, buried, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Great man, the great King David, he was dead. He fell asleep and saw corruption. Ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi siya nabuhay na magmuli, mga kapatid. Ang kanyang katawan, mga kapatid, ay nakurap, mga kapatid, in the earth. But the Lord Jesus Christ, mga kapatid, His body saw no corruption. Amen? Bago pa darating ang ika-4 ng araw na kung saan doon magsisimula, mga kapatid, ang pagkurap ng katawan ng isang tao pag namatay. But on the third day, He arose. Amen? He saw no corruption. At sila'y nanampalataya, sabi ng ating pong binasa sa verse 42. And when the Jews were, or verse 43, now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who is speaking to them, persuaded them to what? Continue in the grace of God. Last Sunday afternoon, our message is what? Continue. Diba? Sunday lang yun, amen? Di pa ano na pala nung last year, amen? Ano message natin, Sunday afternoon? Continue to grow in the Lord, amen? Magpatuloy tayong lumago sa Panginoon. Continue in the Word of God. Continue in the Church of God. Continue with the man of God. Continue with the people of God. Continue in the Son of God. Amen? Now, ngayong hapon naman to, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral. Continue in the grace of God. Let's continue. Nasabi ng Bible, they were persuaded to continue where? In the grace of God. Sumunod sila kay Paul and Barnabas because they are being persuaded. What does it mean being persuaded, mga kapatid? They believe tama ang pinapangaral ng Apostol Pablo at ni Barnabas, kaya sila'y sumunod. Amen? At sila'y nagpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, aralan po natin how to continue in the grace of God. Dakilang Diyos, we are so thankful for your grace. Salamat po, Panginoon, kami po ay natagpuan niyo po ngayong hapon muli sa bahay at sa panambahan. Bagamat may mga kapatiran hindi na po nakabalik sa iba't ibang kadahilanan po, Panginoon, kayo pong nakakalam. Salamat po sa inyo po mga anak na pinili ngayong hapon na makabalik sa bahay-sambahan
sa panghapong pagpanambahan. Kaya kung magpalas at kumilos sa bawat isa po, Panginoon, sa pamamayan ninyo pong salita. Give me voice, O God, give me words to say as I preach your message this afternoon. Forgive us our sins, cleanse our hearts. Thank you for the songs that we have heard. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po'y makakaupo. Salamat po muli sa bawat isa. Sa inyo pong pagkayo, mga kapatid. Okay? Grace is God giving us the things we don't deserve. Ang biyaya, mabatid, grace is God giving us the things we don't deserve. O we receive the things na hindi tayo karapat-dapat. Yun po yung grace, mga kapatid. Meron pong dalawa, kapatid, mercy and grace. What does it mean, mercy? We don't receive the things we don't deserve. We are worthy of hell. But praise the Lord of His mercy, kapatid, hindi na tayo pupunta ng impyerno. Amen? What is grace then, mga kapatid? Is receiving the things we don't deserve. We don't deserve the love of God. We don't deserve, mga kapatid, the Bible. We don't deserve eternal life. We don't deserve heaven. But by the grace of God, mga kapatid, amen, we have eternal life. Amen? Amen. That's grace. Hindi tayo karapat-dapat sa langit, pero binuksan niya ang langit, pintuan ng langit para sa atin bilang mga makasalanan nagsisipananampalataya kay Kristo. Hindi natin deserve ang kanyang pag-ibig, but praise the Lord, He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is grace, amen. We don't deserve His blessings, but He is wanting us to be blessed, amen. Nais ng Panginoon tayo po ipagpapalain ngayong umaga. Ating pagpapaaralan mula sa salita po ng Diyos at ating pong matututunan, ano natin ma-appreciate yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng mabili sa palengke at sa pharmacy ang grace, mga kapatid. Amen? Ay kayo pupunta sa pharmacy, mabili nga po ng 500 milligrams na grace. Yan na, mga kapatid. Amen? Amen? Oho. Hindi ka po pwede, mga kapatid. Oo. Okay, trivia. Sino po yung may asawa sa Bible ng pangalan ng kanyang asawa? Grace. Noah. Found grace. Oo. Sabi ng Bible, Noah found grace in the sight of the Lord. Amen? Natagpuan niya si Grace. Natagpuan ng biyay. Okay. Mga kapatid, hindi ginagamit na pangalan during the Bible times, pero marami ngayon, mga kapatid, ginagamit na ng pangalan, right? Amen? At napakaganda rin naman talagang pakinggan, mga kapatid, yung grace. Pero nakakalungkot pag makita mong pangalan niya, grace, mga kapatid, pero mirduot naman, ika kasi Ilocano, amen? Ang pangalan niya, Grace, pero mirduot. Grace? Bakit? Wala mang kabiyaya yung mukha, amen? Hindi nagpapakita, mga kapatid, sa kanyang countenance yung kanyang pangalan. Kasi bakit? Grace is biyaya. It should what? It should have a good countenance showing what grace is. Amen. But when we talk about grace, mga kapatid, ay dito lang talaga natin makikita sa Biblia, mga kapatid. Number 1, continue in the grace of God. Because what? Ephesians chapter 2, basic, kapatid. Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 2, okay? Dapat alam niyo po ito kung kayo piligtas na, amen? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pero babasahin natin ngayong umaga sa inyo pong mga Bibles. Do you have your Bibles this afternoon, amen? Yeah. Kung wala ka pang Bible, dapat magkaroon ka ng iyong Bible, amen? Parang kutsara yan pag kumain. Pag kayo mag-asawa, parang sweet pag nagsusubuan. Pero parang hindi pa rin makakabusog. Dapat nag-iisa kayo ng kutsara, amen? Gaano man ka-sweet ang mag-asawa, minsan nagsusubuan. Aha. Pero mas enjoy mo pa rin kumain pag may sarili ka talagang kutsara eh. Ganon din yung Bible, kapatid, amen? Pwede kayong mag-share ng Bible, pero mas maganda may personal kang Bible, kapatid, amen? Ano sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? Kaya ready, basa, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is what? The gift of God. Alam niyo po, minsan pag lumalaot tayo at nakaganoon na tayo naging Kristiyano, parang nakikalimutan na natin the grace of salvation, amen? Para bang nawawala na, mga kapatid, sa ating aura yung biyaya ng Diyos sa atin, tayo po'y naligtas. Amen! Okay? Sabi ng Bible, for by grace are ye saved through faith. Sabi po ng Biblia, sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, kayo'y naligtas, sabi ng Bible. And that not of yourselves, what? It is what? The gift of God. Therefore, grace is a gift. Amen? Grace is a gift. Ito po'y biyaya po ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng verse 9, read, not
Of course, lest any man should boast. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa apoy ng impyerno, hindi natin yan gawa. Hindi sa pamagitan ng reliyon, hindi sa pamagitan ng kabutihan, hindi sa pamamagitan, mga kapatid, ng paggawa ng mabuti. Mabuti ang paggawa ng mabuti, pero pag-usapan ang pagpunta sa langit, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoong Diyos. Amen? Sir. Continue in the grace of God because number one, we are saved by grace. Amen. Because we are saved by grace. Tayo po'y naligtas sa biyaya po ng Diyos. We are saved by God's grace. If not because of His grace, we are all doomed to hell. Amen? Kung hindi sa biyaya ng Diyos, kapatid, tayo po'y patutungo lahat sa apoy ng impyerno. We deserve hell. But praise the Lord, He offered His precious life for us to obtain the grace of eternal salvation through His begotten Son, the Lord Jesus Christ. Amen? Grace by definition, mga kapatid, acronym, God, G-R-A-C-E. Bumalik. G-R-A-C-E. Grace, tama? God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos, mga kapatid, gastos ni Kristo. Amen? Nanay po yun, kapatid? Sakripisyo ni Kristo. Kayamanan niya, pero siya pa ang nagsakripisyo. Kayamanan niya, siya pa ang gumastos, mga kapatid, para sa atin, upang tumanggap po tayo ng biyaya mula sa Diyos, mga kapatid. The grace of God that He bestowed upon us was demonstrated by His only begotten Son on the cross of Calvary. Jesus died, buried, and rose again the third day, and that through faith, we receive Him as our personal Lord and Savior. Are you saved? Amen. And we are saved by grace. Amen? Kaya nga ang ating kaligtasan hindi na mawawala. Once saved, always saved. Amen? And I will all us, once saved, always saved, because the grace of God is a gift. Amen? Pag regalo po yan, hindi binabawi. Amen? Maaaring sa tao, bumabawi ng regalo. Ano sa regalo ka? Birok sa manang ugali, no? Nagregalo, di po ba? Nung hindi na po siya masaya, balik mo yung regalo ko sa iyo. Mag-asawa pala sila. Pinost pa sa Facebook, di ba? Okay? But praise the Lord, when God gave us that grace, when God gave us eternal salvation, mabatid, it is already eternal. It is already settled, mabatid. It is settled in heaven long time ago, mabatid. Amen? Kaya dapat tayo po'y magpatuloy sa biyayaan ng Diyos kasi nga naligtas tayo sa biyaya, mga batid. Amen? Okay? Sa biyaya na lang ng Diyos na tayo po'y nakapagpapatuloy kasi nga tayo po'y naligtas sa biyaya ng Diyos. Amen? There are times na hindi natin talaga kaya naman sa ating sarili, mga batid, by our might. We cannot do it. But praise the Lord for His grace. Amen? His saving grace, mga batid, help us to sustain, gives us a sustaining grace also para makapagpatuloy sa kanyang kalooban. Are you saved? Hindi, napagandang ating alalahanin sa buhay natin pag you are already not feeling coming to the will of God, not feeling coming to church. Lord, I am saved. Sabihin ng Panginoon sa iyo, then you must go to church because you are saved. Amen? We are not coming to church, we're not going to church to be saved. Amen. Hindi tayo pupunta ng simbahan para maligtas. Tayo po'y nasimba kasi ligtas na tayo. Amen? Parang yung estudyante, hindi ka pupunta sa paralan para maging estudyante ka. Napasok ka na kasi estudyante ka na. Amen? Pero napasok ka na rin lang, mag-aral ka na rin. Amen? Huwag lang pasok ng pasok. Amen? Ganon din naman, tayo po'y Kristiyano. Nasimba ka na rin lang, magsamba ka na. Amen? Okay? You must be thankful of that grace. That's the basic. Makapagpatuloy tayo, we can continue in the grace of God because we understood, mga kapatid, that we are saved by grace. Hindi tayo mabuti. Pantay-pantay tayo dito, mga kapatid. We are just sinners saved by grace. Yun po yung equal footing natin, mga kapatid, bilang mananampalataya. Na tayo makasalanan, saved by grace. Number one. Okay? Continue in the grace of God because number one, we are saved by grace. Amen? Number two, mabutid, continue in the grace of God. What does it mean, mabutid? We must be sinning less because of God's grace. We must be sinning less because of God's grace. Dapat nababawasan ng ating kasalanan. Dawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, kapatid. Amen? Amen? Sa ating sarili, hindi natin kayang magbago doon, kapatid. Kahit anong resolusyon ang gawin natin, walang nangyayari. Because there is no reformation. Amen?
It's not resolution that we need. It's not resolution that people need. What they need is reformation. Amen? What they need is regeneration. Amen? Ang kailangan nila ang pagsilang ng banal, ang pagsilang ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa kanila, kapatid. At ang naalaman po natin na tayo piligtas na, kapatid, natututunan na natin umiwas sa kasalanan. Amen? Amen. The question, kapatid, if you are still chasing unto sin, kapatid, there's a problem. May problema kung ikaw pa ang naghahabol ng kasalanan hanggang ngayon. Okay? Dapat, mga kapatid, tayo po'y umiiwas na sa kasalanan. Okay? We are saved by grace, not by law. Amen? Pero hindi ibig sabihin, pag walang bahala na rin natin ang batas ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo, kapatid, sa aklat ng Roma, chapter 6? Romans chapter 6, sabi ng Bible. Kaya minsan, doon tayo namimiskot ng mga taong mga saved by works. Sabi nila, kayo pala mga Baptist, saved by faith lang kayo. Kahit kayo magkasala, ligtas pa rin kayo. Di ba? Pinupulahan tayo, di po ba? Right? Amen? Ay, hindi niya tinuturong gumawa ng mabuti. Sino may sabi? Kaya pinapangaral po natin yan kasi dapat tayo po mga ligtas na. Kung meron mang pinakamababait, kung meron mang pinakamabubuti, kung meron mang dapat sumusunod sa salita ng Diyos, ay dapat mga ligtas. Amen? Kaya nga tayo binabago ng Diyos eh. Kaya minsan yung mga nagmamalaki na sa gawa sila'y naliligtas, sabi nila, kanila'y magawa daw sila'y maligtas. Minsan, pwede mo silang tilusumin. O sige, pagandahan tayo ng gawa. Kumusta naman buhay mo? Pero yung mga sinasabi sa gawa sila maliligtas, mga magiinom pa rin naman sila, mga palamura pa rin naman sila. Pwede sumasala ka na. Pero yung ba, dahil ako po yung sa biyaya ng Diyos naligtas, umiiwas na ako sa mga bagay na yan. Kasi ayaw na ng Diyos. Okay? Ang sabi ng Bible, Romans chapter 6 verse 1, let me read, what shall we say then? Shall we continue in sin? That the grace may abound? Ano masasabi natin dito? Sabi ni Pablo, patuloy ba tayo sa kasalanan upang lalong managana yung biyaya ng Diyos? Na kahit tayo po'y nagpasugsub sa kasalanan, ay nandyan yung biyaya ng Diyos at tayo po'y ligtas pa rin. Pero sabi ng Bible verse 2, ready? God forbid! How shall we that are dead to sin live any longer therein? God forbid, sabi ng Bible, hindi yan pinapaintulutan ng Diyos. Kasi papaano ba na tayo na napatay sa kasalanan at makapapamuhay pa sa kasalanan, sabi ng Biblia. Amen? We are saved not because we are already sinless, but because of the sinless blood of the Lord Jesus Christ, we are saved. Amen? Ay, hindi din naligtas dahil wala na tayong kasalanan, kundi dahil sa walang bahid na kasalanan ng dugo ni Kristo ang siyang naghugas ng ating kasalanan, mga kapatid. Amen? Pero tayo po'y maaaring magkasala pa, we are still subject to sin, but we must not be living in sin anymore. We are still human. We are still subject to sin. Tandaan niyo po yan. Maaari pa rin tayo magkasala. Pero we should not be committing sin anymore. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat namumuhay sa kasalanan pa. Huwag na nating idultul pa, mga kapatid, ang ating sarili sa kasalanan. Sabat dapat lumalayo na po tayo sa kasalanan. Amen? Because of His grace. Because of His grace. At pwede po tayo makapagpapatuto. Salamat sa Panginoon. Dati ganito ako, pero sa biyaya ng Diyos, binago na ako ng Diyos. Amen? That's the grace of God, mga kapatid. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, what? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world. Huwag kayo makipagkonforme sa sanlibutan ito. Hindi kung anong sikat nandoon, mga kapatid. Kung anong uso ay nandoon, sabi ng Bible, huwag makipagkonforme sa sanlibutan ito. But be what? Transform. Okay? But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malalaman natin yung mabuti pag tayo po ay nag-transform, kapatid. We let God transform our life. Amen! Kayo nakikipag-conform. Kompromiso yun, yung nakikipag-conform. Kaya sabi ko sa mga kabataan kanina, linggo, nandito ka sa church, bukas, nasaan ka? Linggo, nasa church ka, ang hawak mo Bible, bukas, anong hawak mo? Linggo, ang salita mo sa church. Amen! To God be the glory. Pagdating mo bukas, anong salita mo? Anong lumalabas sa labi? Sabi ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible,
Ang bibig na nilalabasan ng papuri, dapat hindi naman lalabasan ng pagmumura. Amen? Amen? You praise the Lord with that same lips and then cursing is also coming out from that lips. That's not good, mga kapatid. Amen? We need to, sabi ng Bible, change, renew our mind. Baguhin natin ang ating pag-iisip. Christians are not sinless. Amen? We are not sinless. But what? But we must be sinningless. Dapat nababawasan ang ating pong mga kasalanan, mga kapatid. If God's grace is abounding in your life, then there will be a significant godly changes that it will be observed by others in you. There must be guilty feeling within you when you commit sin and you long for forgiveness from God. Pag ikay nakagawa ng kasalanan, mga kapatid, you long forgiveness from God. You are wanting, mga kapatid, God's forgiveness, right? Amen? That's why what we do, mga kapatid. Ano bang ginagawa natin, mga kapatid? Repentance only comes once. Kung tayo po'y nagsisi, tinanggap natin ang Panginoon. Amen? But we still sin. Hindi na po repentance yun, kapatid. Ano ba yan? 1 John chapter 1 verse 9. We confess. Okay? Repentance only comes once. Kung tayo po'y tumanggap, nagsisi po tayo sa hindi natin pananampalataya kay Kristo, tayo nanampalataya. Pero tayo, Kristiyano, kapatid, praise the Lord, meron pong provision ng Diyos sa atin. Ano sabi ng Bible, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. There must be confession. Amen? Okay? Yun na po repentance. Kasi bakit hindi yung repent? Ano yung repent? Oo. Kundi confession. You confess. Sabi mo sa Panginoon, kapatid, siya'y faithful at matuwid para tayo po ay patawarin sa lahat ng ating kasalanan, sabi ng Bible, at linisan tayo sa lahat ng ating karumihan. Okay? Kaya praise the Lord, mga kapatid, amen, that He has remedy for us bilang Kanyang mga anak. Pero sinasabi diyan, mga kapatid, na dapat tayo po ay huwag magpatuloy sa kasalanan. Amen? Amen? A little girl got saved and applied for membership to a church. Pag naging member sa simbahan na bautismuhan at natanong sa kanya, mapatid, were you a sinner? She was asked, yes. Are you still a sinner? Yes. Then what real changes have taken place in your life? Ikaw pa rin nagkakasala. Ano ngayon ang nangyayari sa buhay? Ano ngayon yung real changes ang nangyayari sa iyong buhay? The best way I can explain, sabi niya, said the little girl, is that I used to be a sinner running after sin. But now, I am a sinner running away from sin. Amen? Yun yung malaking kaibahan. Na dati ako'y naghahabol sa kasalanan. Pero ngayon, ako'y tumatakbo na palayo sa kasalanan. Amen? Amen? Dapat ganun na po tayo, mapatid. Because of His grace. Amen? Gawa ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo po'y lalayo na sa mga bagay na nagbibigay kapurihan sa Diyos. Kayo, mga kabataan, piliin nyo, mga kaibigan nyo. Sila ba'y nakapagbibigay kapurihan sa Panginoon? Layuan natin ang mga tao na ilalayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Okay? Manatili tayo sa kalooban po ng Panginoon. So number 1, we are saved by God's grace. We must be sinningless because of God's grace. And then number 3, Romans 12 verse 3. Punta tayo sa Romans ulit, mga kapatid. Verse 3. Romans chapter 12 verse 3. Sabi ng Bible, Romans chapter 12 verse 3. Ready, basa. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man that the measure of faith. Huwag naman tayo magmalaki, kapatid. Huwag natin masyadong ikaw sa ating sarili. Nasabihin natin tayo ligtas na pupunta sa langit at tayo magmamalaki, magmamayabang. Amen? It should not be that way, mga kapatid, because we are not worthy of this eh. Hindi tayo karapat-dapat, kapatid eh. Okay? Kundi, dapat, sabi ng Bible, do not think of yourself more highly. What is that, kapatid? We must be submissive. We must be submissive because of God's grace. We must humble ourselves in the sight of God. Dapat meron tayong pagpapakumbaba. The moment, mga kapatid, na sumilang na ang pagmamalaki sa ating puso, mga kapatid, then that's the moment, mga kapatid, we are na tayo po ay nagsisimula ng lumalayo sa kalooban ng Panginoon.
May dapat check natin ang ating puso, mga kapatid. Hindi tayo pinapalago ng Diyos, mga kapatid, at pinagpapala ng Diyos para magmalaki. Dapat nandiyan pa rin yung ating pong pagpapasalamat at papasakop sa Kanya. Amen? Sabagat hindi natin pag-aari anumang meron sa ating mga kapatid. Submission means surrendering our will to the one who holds our future. Be humble, be honest, be happy, be honorable in God. Amen? Amen? Tayo po'y Kristiyano, mga kapatid. May tangan-tangan tayong pangalan, mga kapatid. Bigyan po natin ng karangalan ang pangalan Kristiyano na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kung natin itaas ang ating sariling bangko, mahirap yun, amen? Oo, mahirap yun. Hayaan natin ang Diyos ang magtataas sa atin, amen? Kasi bakit baka pinipilit natin itaas ang ating sariling bangko, itataas ka na ng Panginoon, dalhin ka na doon sa kukunin ka na ni Lord. Ang sabi ng James chapter 4, James chapter 4, ang pagmamalaki ay walang lugar sa gawain ng Diyos. We should always be submissive. God gave us godly authority. Tayo po yung magpapasakop, kapatid. Sabi ng Bible, James chapter 4, verse 6, sabi ng Bible, ready, read, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto whom? You see? Ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng biyaya. Pero sabi ng Bible, He resisted the proud. Iniiwasan niya ang mga nagmamalaki, sabi ng Bible, but He giveth more grace unto the humble. Mas maraming biyaya ang kanyang kaloob, sabi niya, sa mga nagpapakumbaba, mga kapatid. Pero wag mo namang sabihin, ipangalandakan, alam niyo ba, salamat sa Panginoon, ako'y humble. Thank God I am humble. Wow. Humbog yun. Mali lang po ang kanyang biggas, mga kapatid. Sabi ng verse 7, ready read, submit yourselves therefore unto to God. Resist the devil and will flee from you. Okay, verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. You see that? Sabi ng Panginoon, draw nigh to God and He will draw nigh unto you. Ayun sana, yung Kristiyano kapatid, nagmamalaki. Kaya ko naman, kahit wala ko sa simbahan. And that is pride. And that is pride. Okay? Na hindi na nila nare-realize ang pangangailangan nila sa Panginoon, mga kapatid. And that is pride. And they are saying, ako'y nasa Panginoon pa rin naman. No, sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Panginoon, ako'y lalapit sa sabi ng Panginoon. Amen? Amen? Tanda po natin, hindi po lalapit sa Panginoon mabalik sa mga rebelde. Pero ang Diyos nag-aantay sa kanilang pagbabalik. Amen? Do you remember the prodigal son? Did the father, mga kapatid, fetch his child, mga kapatid, in the piggery? No. Sinundo ba niya yung anak niya sa piggery, mga kapatid? No. But the father, mga kapatid, is waiting there at the door in his house, mga kapatid. Amen? For his child to come back. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin po yan. Pero wag nating antayin, mga kapatid. Nandiyan ka na, kapatid. Huwag mo nang subukan. Amen? Mapalayo sa kalooban po ng Panginoon, mga kapatid. Okay? We have nothing to be proud about to anyone, especially to God, because we are just simply nothing without God. Wala naman tayong pagmamalaki sa Panginoon, kapatid. Ano bang meron tayo na pwede natin pagmalaki sa Diyos? Wala, kapatid. Wala. Na kahit ni katiting ni isa, kapatid. All we have to do is to submit, therefore, to God, so that He will also lift us up in His perfect time. Amen? Antayin natin ng Diyos ang kanyang promotion sa atin, kapatid. Amen! Amen! Huwag na yung mag-apura kaya sa ating panalangin, we need to wait. We need to wait, mga kapatid. It means to say, we submit on the authority of God. Huwag nating uunahan ang Diyos, mga kapatid. Amen? Amen? Yan pa kaya? Continue in the grace of God. The moment, mga kapatid, na tayo po'y may pagmamalaki na, ibig sabihin, hindi na po yan grace of God, yabang na po yan. Yabang na po, mga kapatid. Ayan, minsan, sasabihin pa ng Kristiyano, to God be the glory. Saan niya nakuha yung to God be the glory? Samantalang, sinolo naman niya lahat. Hindi naman niya kinonsent ang Panginoon sa buhay niya. Okay? Hindi man nakita na siya'y gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Continue in the grace of God, brethren, because we are saved by grace.
Okay? And we must be sinning less because of God's grace. And we must be submissive because of God's grace. Gawa pa rin ng biyaya ng Diyos. Naunawa natin, hindi natin deserve, kapatid. Tayo po'y magpapasakop pa rin. Minsan, tayo, sabi po ng Bible, in the Romans chapter 8, verse 16, we receive, kapatid, not the spirit of bondage to fear, again, sabi ng Bible, but the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Amen? Tayo po'y na inampun ng Diyos sa kanyang pamilya. Amen? Right. Tapos tayo pa magmamalaki. Minsan, may mga ganun, di ba? Nung maliit na kasi, nagkalag-kalag lang po siya dyan sa may lansangan, inampun siya ng mga maayos na pamilya. Binigyan, binihisan po siya, pinag-aral po siya, binigyan po siya ng buhay. Pero hindi sinabi sa bata na siya ay ampun. Isang araw, nalaman niya sa kapitbahay, sinabi ampun. Aba siya pa ngayon yung ampun lang pala ako. Bakit naman kayong ganyan? Yung sinabi, lumayas ako sa bahay na ito. Hindi ako mahal. Wow. Isa na lang, huwag na lang pinulot dun sa kalye. Right? Amen? Yeah, amen. Hindi pa lang naisip yung ginawa sa kanya. Binihisan siya, binigyan ng pagkain, hinahal siya, hindi naman siya kamag-anak. Eh nung nalaman niya na ampun siya, siya pa'y nagmamalaki. Anong utak yun, Amen? Tunawan niyo po, kapatid. Tayo ganun sa Diyos eh. Pinilagay tayo, sabi ng Bible, through the spirit of adoption, mga kapatid, nilagay tayo sa pamilya ng Diyos. We became family, member of the family of God. Amen? Sino man naman tayo para ilagay sa pamilya ng Diyos, mga kapatid, we are not worthy. Amen? Tapos tayo pa magmamalaki. Hindi dapat hindi. Lalo tayo magpapagbaga, sabi natin, Panginoon, salamat po. Kayo po'y aking amang nasa langit. Ako po'y inyo pong anak. Hindi man ako karapat-dapat. That's why, mga kapatid, because of His grace, mga kapatid, we must be serving because of God's grace. Kaya dapat tayo po'y naglilingkod, gawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Minsan sinasabi natin, hindi natin kaya. Tama po yun, hindi natin talaga kaya. Pero pag malaman natin, maunawaan po natin, ang biyaya ng Diyos, makakapaglingkod ka, magagamit ka ng Diyos, sa paraan na nais ng Diyos na ikay gamitin. Amen? Amen? Eh, makikita po natin yung ating choir, mga kapatid, mixed multitude choir, mga kapatid, amen? Amen. Pero maliit na, small, medium, large. Amen. Okay? Pero nais sila magpagamit sa Panginoon, mga kapatid, as long na nakakasunod po sila sa dapat na meron po silang sinusunod, mga kapatid. They have devotion daily. They must join the soul winning, mga kapatid. And they are there every services, mga kapatid. And they can sing, amen? Amen. Hindi para sila magpasikat. Hindi para magamit ng Panginoon. Yung kapatid ni Karte, yun, si Kit eh. Yung mag-practice namin, gusto yung Pastor, mag-practice din ako, Pastor. Amen. Gusto ko mag-practice. Noong linggo, nagsusukat ako ng uniform, napila din eh. Gusto pa may mga bata na mag-sumpi-pilir. Bakit? Gusto ko rin po magbarong, magpapahin pa ako eh. Ay, noong Wednesday, practice namin ng Wednesday, o dala ng mga kapatid niya, o sige, practicein mo na nga yan. Kasi lang, nagpa-practice daw siya, kumakanta siya. Kaya sabi niya lagi, gusto ko na mag-choir. Amen. Hindi nag-practice ko ng Wednesday. Aba nung Thursday prayer meeting, lahat ng nasa pupunta ng simbahan, sabi, choir member na ako. Yun yun, si Kit. Lahat ng mga dumalo ng prayer meeting, mga patid, sasabihin niya, magkukwire na po ako, kakanta na po ako sa choir. Excited siya, and he's proud about it, amen? Amen. Kung yung batang yan, may interest at meron pong desire na maglingkod sa Panginoon, how about us? Hindi pa niyo man naunawan yung biyaya ng Diyos yan eh. Sige nga, tanongin mo ang biyaya ng Diyos sa batang yan. Hindi pa naman eh. Pag tayo po'y tatawin, the grace is God's riches at Christ is wow! Grace is receiving things that we don't deserve from God. Wow! Ang lawak, kapatid, amen? Amen? But the question is, are you serving because of His grace? That's the question eh. 1 Corinthians chapter 15. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15. Nasabi din ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 9 and 10. Ayan, sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, verse 9, let's read, for I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God.
Ako'y huli at ako'y malit ng mga apostol. Sinasabi niya talaga because he persecuted. Siya po hindi karapat dapat. He persecuted the church. He make havoc to the church. He slaughtered, sabi ng Bible, the church and the disciples of Christ. Pero siya po inaligtas. Kaya nga dito naunawa niya yung biyaya ng Diyos. Verse 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. You see, He is the least among the apostles. Hindi na po niya nakita face-to-face ang the Lord Jesus Christ through a special revelation na nakita niya lang ang Panginoon on His way to Damascus in Acts chapter 9. But you know what, mga kapatid, sabi niya, I labored the more. Pero hindi pa rin ako yun, sabi niya. But because of the grace of God, amen? Gawa lang ng biyaya ng Panginoon. And you know what? Ginamit siya ng Panginoon, kapatid, that 11 books from the Old New Testament, God used Paul to write it. 11 books from the Old Testament, ay New Testaments. Ginamit ng Panginoon si Apostol Pablo para magsulat. Missionary journeys, kapatid, and mission has been often, kapatid, because God used him mightily. Is it him? Is it he that did those things, kapatid? It is God. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang kumilos sa kanya. Like Apostle Paul, the chief among sinners, but he obtained mercy and grace to serve Him who saved and called him in the ministry. God saved us to serve Him. Of course, we cannot do it by our own might, nor by our own way, but because, pero sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, He enabled us. Amen? And He can enable us. Amen? 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, and that He counted me faithful, sabi niya, putting me in the ministry. The grace of God allows you to be someone you're not, and do something you can. Sabi ni Mark Driscoll, di ko alam kung sino yan, nagandaan na usan niyang sinabi. The grace of God allows you to be someone you're not, and do something you can. Ang biyaya ng Panginoon, sabi niya, kapatid, ay ginagawa ka na ikaw ay maging someone na hindi ka naman ikaw yun. And makagawa ka ng isang bagay na hindi mo kayang gawin. And truly, that's the grace of God. Hindi tayo ang gumagawa, kapatid. Amen? Kundi ang Diyos sa Kanyang tulong sa atin. It takes sacrifice to serve the Lord, but praise be to God, He gives us grace to do it. Amen. It takes sacrifice. Salamat sa Panginoon, kapatid. We have our frontliners meeting every 3 o'clock on Saturday. Sinimulan po natin yan, kapatid. So, pang mas lalong maayos yung ating pong pagpanambahan, pinaghahandaan yung ating pong service. Amen? Na dati kami lang, 4 lang kami nandiyan si Kian, mga kapatid. Ngayon, lumaki na po, mga kapatid, yung ating pong bahay, yung ating bahay-sambahan, kapatid, dapat mas maraming gagawa. Amen? Amen? At pinag-uusapan na yung dapat gagawin, hindi yung tayo po'y ala tsamba lang. No. We need to prepare, mga kapatid, so that we are going to have our worship service in order. Sabi ng Bible, do all things, sabi ng Bible, decently and in order. 1 Corinthians 14:40, because God is God of order and God is God of decency. Amen? We gather every 3 o'clock. Praise the Lord. Meron tayong regular na 16 dumadalo. Mga bata, kabataan, at mga adult. And then practice mo pa din, and then cleaning the worship place, lahat. At hindi lang sila, kapatid, ang pwedeng gamitin ng Diyos. Ikaw rin pwede, sapagkat parehas ang biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? Parehas ang biyaya ng Diyos sa ating kapatid. Ang magkakaiba lang yung appreciation natin. Parang pag kumain ka ng kaldereta, kapatid, hindi naman lahat nasa sarapan eh. Depende yan sa appreciation ng yung dila. Amen? Amen? Parehas na pumasok ng restaurant, pero paglabas, mga kapatid, amen? Merong hindi mga satisfied, yung iba satisfied. Magkaiba kasi ng appreciation. Ganon din yung biyaya ng Diyos. Pare-parehas lang ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang problema nga lang yung paano natin ina-appreciate yung biyaya ng Diyos. Pero kung nauunawaan po natin that we are not worthy of this grace, mga kapatid, we are the one who are going to chase, mga kapatid, the opportunity to serve Him, amen, in our lifetime. Amen! Ay mga paglingkod sa Panginoon. Yung si Nanay Marigold, 68, 9 years old, 9? 68? Oh, 69, wow, praise the Lord, running 70 this year, amen? Tama na? Wow! But she's still a soul winner.
Nandiyan every Wednesday, may soul winning kami ng Wednesday, nandiyan Saturday, every Saturday. Saturday morning, Saturday afternoon sa Sabat, and then patapos yan, sila mga young thunders, man. Sila maglilinis yan sa loob. Minsan 3 sila, minsan 4 sila. Kaso nga lang si Ipan ngayon, tinamaan. You see, mga batid, it is the grace of God that will lift us up, that will give us strength, mga batid, to serve Him. Hindi yung, kasi palit na rin pa. Salamat sa Panginoon, mga batid, mga kabataan natin, alam na nila yung kanilang ginagawa. May dati, tuturo mo pa kung paano nila ilatag yung upuan, pero at least alam na po nila yung saan nila ilatag yung upuan. Ngayon, plano nilang iayos, alam na nila yung ginagawang paglilinis. Naglilinis doon sa ating glass. O, yung mga bata, isa niya, si Jaden o si Shannon, o silang paglilinis ng glass. Ang glass panel po natin, sila po naglilinis po na yan. Mga bata. How about us? Kulang bang biyaya ng Diyos sa atin para hindi tayo makapaglingkod? One illustration, imagine you've been sent to India to preach the gospel and you meet a leper. Alam po yung leper? Yung ketong, may ketong. God says to you, embrace him and kiss him on the cheek. You look at him and see a deformed face that's been eaten away with disease, running sores, and you think, Lord, you've got to be kidding. Lord, you've got to be kidding. I could never do that. Most of us would find that difficult, mga kapatid. Most of us wanting to serve God, and most of us find it difficult to do that thing. But you know what? Nalalaman po ba natin ang Diyos ginawa niya yan sa atin? He embraced us. He embraced us, mga kapatid, in the cross of Calvary. Isaiah chapter 1 verses 4 to 6. Tingnan niyo po. Isaiah chapter 1 verses 4 to 6. Ang ginawa po ng Diyos sa atin, mga kapatid. Because of His grace, gawa lamang ng kanyang biyaya sa ating buhay, mga kapatid. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Bakit ba lumalagpas? Ang Isaiah chapter 1 ay bago chapter 2. Hindi kayo mawawala dyan. Ganyan po, mga kapatid. Verse 4. Nan tayo, kapatid, sabi ng Bible, verse 4, read. Sinful nation, people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters, they have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. Why should you be stricken anymore? You will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. From the sole of the foot, even unto the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. And po tayo, kapatid, inherited po tayo because of sin. But because of His love, kapatid, He came down to us. He gave His life, His sacrifice, para tayo po'y maligtas by His grace. Amen? For what? In order for us to serve Him by His grace, para tayo po'y makapaglingkod din naman sa Kanya, mga kapatid, sa biyaya po ng Diyos, mga kapatid. You see, He embraced us, mga kapatid. He hates sins, but He loves us sinners. That's why He came for us. Sinners, mga kapatid. Amen? Amen. Jesus did not come for our sin. He came us because we are sinners, mga kapatid. He loves us. He doesn't want us to go to hell. Now that we are saved, He is not wanting us to continue in sin, mga kapatid. Amen? Because God wanting us, mga kapatid, to be sanctified, to be holy, in order for us to be what? To be used in His ministry, serving Him. Serving Him, mga kapatid. Amen? And faith is believing in God's Word. Grace is empowering us to put into action what we have believed about God. Ang pananampalataya, pagtiniwala ko nung sinabi ng salita ng Diyos, ang biyaya naman, kapatid, will empower us to do the things, to put into action what we have believed about God, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin that living our own way of life is living with pride, na kung saan hindi nakapagbibigay walhati sa Diyos. Ngunit, acknowledging and appreciating the grace of God is living our lives
according to the will of God. Let us then continue, Christians, in the grace of our God. Amen? Magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon, kapatid. Hindi dahil isang araw mawawala ka, nawala na yung biyaya ng Diyos sa iyo. No. You just forgot, kapatid, the grace of God in your life. Amen? Amen? You just forsaken the grace of God in your life. Hindi dahil hindi ka nakapaglilingkod, kapatid, walang biyaya ang Diyos sa iyo. Sabi ko sa iyo, we have the same grace, kapatid. Amen? But the more we humble, mga kapatid, the more grace God is bestowing upon us. Amen? Na mas mabiyaya ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Let's continue. Before you think about stopping, think first about continuing. Amen? Amen? Bago natin isipin na tayo po'y tihinto, isipin mo muna na ikaw ay magpapatuloy. Kayo mga nagsisipag-aral, bago nyo isipin, hihinto. Hihinto ba kayo? Hindi ah. Aral ka ng aral eh. Di ba, amen? Lalo naman sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay magpapatuloy. Tayo po magsitayo. Continue in the grace of God. Salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi ba sa simbahan din naman tayo natuto na sasabihin natin salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi naman talaga natin alam ang biyaya eh. Akala natin automatic lang ang lahat ng bagay sa ating pong buhay noon, mga kapatid. But praise be to God. Because of His Word, mga kapatid, we understood, mga kapatid, that everything in our life, mga kapatid, because of His grace. Gawa lang ng kanyang biyaya. And what we're doing, ano po yung ating pong pagsubali sa Diyos, mga kapatid? Serve Him. Serve Him. Habang awiting panyaya ngayong hapong ito ay tinutugtog, why not come to God? And thank the Lord because of His grace. Salamatan natin ang Panginoon sa patuloy na biyaya niya sa ating buhay. Maraming mga anak ng Diyos, wala ngayong hapon. It doesn't mean that they lack grace. They only lack appreciation about the grace of God in their life. Kulang lang ang kanilang appreciation sa biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Pero ang ikay nandito ngayong hapon, kapatid, naunawa mong biyaya ng Diyos. You are always be appreciative. You are always be thankful. And you will always be. You will continue. No stopping. No stopping. Papatuloy tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos. Let's talk about that. Amen. Thank God for the grace of God. Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. At muna tayo ng pagpapala, kapatid. And we come, kapatid, to the climax of our service this afternoon. Amen. Kailan lang tayo nagpangipangita natin umaga. Ngayon, magkahiwa-hiwalay na naman tayo. Amen. Yan talagang buhay. Amen. Kami lang naman, iniiwanan nyo lang dito. Amen. Kaya lang naman lagi ang umaalis, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid, because of His grace, tayo po'y nagkasama-sama. Kaya huwag nating kalimutan, mga kapatid, ang ating pong prayer meeting this coming Thursday. At solving natin this coming Wednesday at 8:30. Tayo po ay dadako sa area. And then, yung ating pong visitation follow-up Saturday. And then, let's be excited once again this coming Sunday for our Sunday service. Amen? Amen. Yan ang Kristiyano. He's always looking forward for the coming Sunday. Amen? Yan po ang Kristiyano, mga kapatid. That might be our hearts, mga kapatid, fixed with God. Sige po, tayo po ay magsitayo. Ulitin natin ito, Amazing Grace. Amen? Let's sing that Amazing Grace of God. Ha? 86. Awitin po natin yan ang buong puso, mga kapatid. Amazing Grace. Are you there? Are you singing all together now? Amazing. Let's sing. Amazing
that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing it now. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. There's time sa congregation to many dangers, storms, and snares I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me all the time. Do your best. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with hopeless days to sing God's praise. And when we first began. Thank God for His amazing grace. Amen? We are so thankful, O God, for this whole day service. Thank you, Lord, for the truth. Thank you, Lord, for the messages. Thank you, Lord, for the rebuke. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Lord, for the presence of your people. Thank you, Lord, for the visitors. Thank you, Lord, for those who come to know you as their personal Lord and Savior. Thank you, Lord, for those who followed you in water baptism this morning po, Panginoon. Kayo po magpala patuloy po, Panginoon, sa kanila. At pagpalain niyo po pa yung pansamantalang pag-iwalay ng inyong mga anak, ang mga paglilinis, pag-ayos, pag-practice, meetings po, Panginoon, i-bless niyo po. Bless niyo po ang magsipagbiyahe sa Paire, sa Solana, sa Gugadan po, Panginoon, sa Amulong, ganyan po, Panginoon Lord, sa Kabagan, at sa mga nandito sa Tugigaraw po, Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa makauwi ng matiwasay. We were so thankful for what you have done to us the whole day, and dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thanks so much, and God bless everyone. To God be the glory. Ingat po. Doon po mag-meeting sa loob ng Mission House yung mga anong tawag niyan? Sa violin po, sa violin lesson, tutorial, doon sa loob po. Ang Guinness Book is 2.